Vietnam, mga sangkay, may ginagawa daw pong isang aktibidad sa West Philippine Sea. Ano kaya ito, mga sangkay? Hello, what's up guys? This is me. Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Eto guys, pag-usapan po natin itong Vietnam. May ginagawa raw po ngayon sa West Philippine Sea. Nakaraan lamang mga sangkay, binalita po natin ang tungkol po sa Vietnam na nadiskubre na finally ng media itong aktibidad ng Vietnam sa West Philippine Sea na sila nga po yung may pinakamaraming nakukubkob dyan po sa South China Sea. Ngayon, mga sangkay, meron na naman pong putok na balita about sa Vietnam at ito po yung aalamin po natin. Ano na naman kaya itong nadiskubre ng media sa Pilipinas? Bago tayo magsimula, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to mga sangkay, ito mismong pinapanood nyo, makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all dahil dito mga sangkay, 1.23 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Huwag nyo pong kailimutan, okay? Ngayon, ito nga po ang balita. Vietnam nagsasagawa daw ng ilang aktibidad sa West Philippine Sea. Hindi ko pa po ito napapanood mga sangkay. Ngayon pa lang, kaya alamin po natin. Inanunsyo ng Philippine Navy na patuloy nilang binabantayan ang dredging at landfill work ng Vietnam sa South China Sea. Okay. Binabantayan daw po ng Pilipinas itong ginagawa ng Vietnam. For your information, ang Vietnam po ang may pinakamaraming nakubkob na nakakuha sila ng mas malawak na teritoryo sa South China Sea. Mas sigit pa po sa China. Kaya nga po mga sangkay, siguro kaya po nagiging aggressive itong China dahil nga po siguro nakikita nila, lugi tayo sa Vietnam ah. Ang Vietnam nakakarami na, tayo kakaunti na lang. Pasukin na rin natin yung Pilipinas. Parang ganun po no? Pati po teritoryo natin, dinadamay na po nitong China Itong Vietnam mga sangkay, tahimik lang. Pero sila po yung mas maraming ginagawa dyan sa South China Sea. Ang kaibahan lamang, ang Vietnam hindi po pumapasok dito sa ating teritoryo sa Philippine Exclusive Economic Zone. While itong China, nangingialam na po pati sa ating bakuran. Na isinasagawa sa loob ng teritoryong inaangkin ng Pilipinas bilang bahagi ng Kalayaan Island Group. Okay. Doon po yan sa may Kalayaan Islands. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, kumikilos na rin ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng isyung ito. Noong nagdaang Enero, Sabi po niya, nakatutok naman tayo doon. But I believe the more appropriate agency to give the details of that would be DFA. May action naman ang DFA doon. Tingnan po natin. formal na nilagdaan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard ang isang Memorandum of Understanding tungkol sa maritime cooperation. Okay. Alam natin to lahat, mga sangkay, sa mga nakapanood na ng video natin dito. Meron pong kasunduan ang Pilipinas at Vietnam. Maayos yung usapan. So kung ano man ito mga sangkay, aalamin po natin kung ito nga ba ay may nilalabag nga ba itong Vietnam sa kasunduan ng Pilipinas. Ang memorandum na ito ay nagtatag ng isang mekanismo para direktang may komunikasyon sa pagitan ng dalawang Coast Guards. Habang patuloy na nagtutunggali ang Pilipinas at China sa teritoryo, nagsasagawa naman ang Vietnam ng mga dredging operations sa mga reefs na okupado nito sa South China Sea. Galing no? Sabi ko nga mga sangkay, tahimik lang ang Vietnam. Sige, mag-away kayo dyan. Mag-away kayo, Pilipinas, China. Kami dito, tuloy-tuloy lang. Ganyan po, alupit na itong Vietnam Sa nakalipas na 6 na buwan, mabilis na napalawak ng Vietnam ang kanilang mga outposts sa Spratly Islands at nakalikha ng halos kasing dami ng bilang ng mga bagong lupang naitala sa nakalipas na 2 taon. Grabe. Talagang advancing, no, ang Vietnam, mga sangkay. Tahimik lang. Yan sinasabi ko sa inyo. Tahimik lang. Pero yung mga inaaking teritoryo ng China, nakubkob na po nila. Hindi rin po sila makapalag sa Vietnam Hindi po sila makapalag sa Vietnam kasi alam po nila na may kakayahan ng Vietnam
na pumalag sa kanila. Okay, ngayon mga sangkay, wala pa pong nababalita na itong Vietnam, pinapasok na po yung West Philippine Sea. Maliban po dito sa Kalayaan Islands. Yan po yung inaalam natin. Kung may alam nga ba dito, yung Pilipinas, kasi sabi po sa kasunduan po nila ng Pilipinas at Vietnam, magkakaroon po ng closer relationship at communication ang both parties. Pilipinas at Vietnam. So kung anong gagawin ng Pilipinas at Vietnam, dapat may komunikasyon kung ano yun. Diyan sa South China Sea. Nakagawa ang Vietnam ng 280 bagong hektarya ng lupa sa kabuoang 10 features, mataas kumpara sa 162 hektarya na nalikha nito sa unang 11 buwan pa lamang ng 2023. Tingnan nyo kung gaano karami na po yung nagawa nila. Grabe yung Vietnam. Sinasabi ko sa inyo, tahimik lang talaga eh. Pero ang nakakatawang part dito, mga sangkay, kasi itong mga bagay na ito, itong balitang to, naibalita na po natin yan dito sa ating channel, matagal na, maraming beses na po. About sa Vietnam. Kahit nung bago pa lang ako nagva-vlog, nasabi na po natin, nagawa na po natin ng content yan, na itong Vietnam nga po ang may pinakamaraming nakubkob dyan. Pero ngayon, late na late po itong media. Nakaraan, TV5. Ngayon, ito, Net25. Sino ang susunod? Baka saan kayo na magbabalita? Check ko nga, baka may balita din dito. Na iba. Kasi I'm sure, meron din po dito yung iba. Oh, wala akong nakikita mga sanggay. So, dahan-dahan na pong nadidiscover ng media. Pero, sabi ko nga sa inyo, kung nanonood kayo dito sa ating channel, may mga binabalita po tayo na late po yung media. Kagaya po nito mga sangkay. Bago po nila madiskubre itong mga ginagawa ng Vietnam, napag-uusapan na po natin yan dito. Maraming beses na. Oh, 'di ba mga sangkay? Kaya kayong nanonood dito sa ating channel, alam ko na hindi na po ito bago itong napapanood nyo ngayon sa media. At 137 hektarya noong 2022. Sa kabuuan na sa humigit kumulang 755 hektarya na ang nabubuo ng Vietnam bunsod ng dredging at landfill activities nito sa mga pinag-aagawang lugar, halos kalahati ng 1,882 hektarya naman ng China. Ang Bar Canada Reef ay napaulat na dumoble ang laki sa sukat na 166 na hektarya mula sa dating 76 na hektarya. Ano lang to from 2022 up to now. At nananatiling pinakamalaki pa ring outpost ng Vietnam. Mayroon ding pagpapalawak at konstruksyon sa Discovery Great Reef na may 41 hektarya ng bagong lupa, South Reef na may 21 hektarya, Namiet Island na may 16 at 1 hektarya, at Pearson Reef na may 14 na hektarya ng bagong landfill. Partikular na ang dredging activity sa Pearson ay lumawak mula sa pangunahing outpost na Hilagang Silangan patungo sa mga bagong lugar sa katimugang dulo ng reef na lumilikha ng bagong lupa sa paligid ng mga umiiral na pillbox structures at mas malalawak na mga channels para makadaan ang mga barko. Okay, so yan mga sangay, yung impormasyon. Pero tingnan po natin kung pwede po natin mahanap dito yung kabuuhan ng mga occupied area sa South China Sea. Hanapin po natin yan sa Google. Ano pa tawag dito? Vietnam South China Sea occupied ito. Vietnam South China Sea dispute. Tingnan nga natin kung makikita po dito. Kasi may mga, may lumalabas po dito, mga, nakikita din po dito May mga flag po yan, mga sangkay. Tatry lang po natin kasi naitopic na po natin to dito Hindi ko nga lang na-save yung files. Pero sobrang dami po talaga ng Vietnam. As in, sobrang dami. Yung China ngayon, nagkukumahog. Nag-aangas sila kasi
iniisip siguro nila na, hindi, mas malakas kami sa ibang mga bansa. So, dapat kami yung naghahari dyan sa South China Sea. So, di ko makita, no? Di ko makita dito, mga sangkay, yung talagang territorial, area. Ewan ko kung dito, mga sangkay, makikita po natin. Gusto kong makita to kasi para mapakita po natin na itong Vietnam, tahimik lang, pero sobrang dami na po nilang, since mula dati pa, halos na-occupied po nila ang mas maraming area po dyan. Ngayon kasi, ang China po yung very aggressive. Lahat ng nakikita po nilang pwedeng mapasok na wala pong bantay, papasukin po nila, kagaya po ng sa Japan. 'Di ba? Tinusubukan po nila sa area ng Senkaku Island na pasukin yun. Kaya nga lang, hindi po nila magawa, mga sanggay, kasi nga po, malakas yung Japan tinaboy lamang po sila. Ganun lamang po kadali magtaboy. Tinaboy po sila ng Coast Guard ng Japan. So, no choice yung China. Hindi po natin makakita, mga sangkay, no? Saan na ba yun? Sana mayroon dito. Makita po natin. Kasi, mahalaga po na may alam po talaga tayo tungkol po sa mga ganitong nangyayari sa West Philippine Sea or South China Sea para hindi po tayo, hindi po tayo, anong tawag dito? Hindi po tayo mangmang sa mga ganong klaseng information. Okay, mukhang siguro next time, i-topic po natin yan, mga sangkay. Since napag-uusapan na. Pero ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa ginagawa ng Vietnam ngayon? Ngayon pa lamang po nadidiscover ng media natin itong Vietnam na talagang aggressive. Sana nga po maipakita po nila yung kabuuhang mga nakubkob na po ng Vietnam at ng China. Kasi po yan ang pagkakalam ko, Vietnam, China, Philippines, may Brunei, mayroong Taiwan, may Malaysia, I think, Indonesia, mga sangkay. Nandyan lamang po yan Yan po yung mga nag-aagawan po dyan. Pero ang China po kasi talaga yung agresibo ngayon. So ano po ang inyong komento, mga sangkay, sa malaking pasabog ngayon ng media patungkol po sa Vietnam? Ano sa tingin nyo? Palihim lamang bang tinatraidor ng Vietnam ang Pilipinas? At anong gagawin dito ng Pilipinas, mga sangkay, na sa tingin nyong pupwede? I-comment nyo sa ibabangin mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Nag-upload po ko dito ng mga vlogs natin, mga lakad. Marami po kayong makikilala sa mga vlog po natin dito. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.